pa pala. Makikisakay. Ay, nakalak pala. Isa pa. Ayun. Makikisakay po ako. Sa inyo yan, isang minuto. Isang minuto tabal pa sa taxi. Minuto to, hindi to kilometer. Ayan. Ayan, nakakailang minuto ka na. Wakit na, down payment mo na. Ang bilis. Di pa umiinit yung di pa nga ako nakakapag-seatbelt. Ano dito? Saki paray dito. Asan na ba yung seatbelt? Ayan. Ayan. Saki paray dito. Grabe maka-scam tong aking ano. Asan na kaibigan? Asan na yung ano? Ayan, ito. Ayan, doon. Ayan. Hindi ka pa kasi bayad, kaya hindi mo nakikita. Ganyan yan. Oh, sige. Good morning! Ohayo gozaimasu mga kamami. Yung kaninang kasama ko, si Friendship yun. Meron kasi siyang sadya dito sa bahay, sa lugar namin. At sabi ko, pwede ba akong makisakay? Kasi meron akong gustong puntahan na lugar na nakikurious kasi ako doon pagka dinadaanan ko ng may dala akong kotse. Ngayon, yung kotse ko kasi hindi ko pwedeng ipasok sa lugar na ito dahil sa tingin ko sa labas mukhang masikip siya. Kaya sabi ko, paano kaya ito pasukin? So, pag mag-walking ako, papasukin ko tong lugar na ito. So, ito na nga, nandito na tayo. Papasukin na natin yung maliliit na daan dito sa Japan. Sa loob lang to ng village namin, pero medyo malayo ng konti sa kinatatayuan ng bahay namin. Sa likod to ng backyard namin. Ito kung mapapansin nyo, napakaliit ka talaga ng daan. So kung may makakasalubong ka ditong sasakyan, kailangan kang mag-backing. Kung hindi naman ikaw sanay sa lugar na ito, katulad ko, pag kami nakakasalubong ako, ito na, si panic na ang inyong money. O diba, ang lakas ng loob kong magmaneho, pero matatakotin naman pala. So, hindi naman kasi natin maiwasan yun, diba? Nakakatakot talaga magmaneho. Hindi porkit matagal ka na nagmamaneho ng sasakyan, kailangan, bida-bida ka na. So, kailangan din naman meron tayong konting pag-iingat at konting nervyos. Kasi, diba, hindi madaling magmaneho. Nandiyan palagi ang aksidente. Kaya, huwag tayong bida-bidahan, okay? Woo! So, ito kung mapapansin nyo, meron kang makikitang salamin. Meaning, yung daanan, hindi natin kita. Kaya kailangan mag-stop tayo dito and tignan yung salamin kung may darating na ibang sasakyan or may taong naglalakad. So, kung wala naman, sulong. Ayan, sulong tayo ulit dito sa maliit na daan. At kung mapapansin nyo, meron na naman uling salamin dahil, ayan, tingnan nyo, diba? Paliko siya, tapos mahirap makita yung daanan. So, titingin muna ulit tayo dito sa salamin. And then, saan kaya tayo pupunta? Dediretso ba tayo? Liliko tayo pa kaliwa? Or kanan? Mukhang yung kanan is wala naman daan or private house ito. So, ayun na nga. Tingin muna tayo ng salamin. And then, liko tayo ng kaliwa. Oops. Mukhang masikip na naman ang daan. So, try natin maglakad dito. Napakatahimik. Nakakatakot. Kung may masasalubong ka ritong masamang tao, nako, walang tutulong sa'yo dito. So, kailangan talaga meron tayong dalang cellphone. Makakatawag agad tayo ng Lespo. So, dito naman sa lugar namin, wala naman ako nababalitaan na may ganong pangyayari. Pero, ingat na rin kasi dito nga po sa Japan, dumarami na rin yung krimen. So, ewan ko ba anong nangyari sa mundo? Gulo doon, gulo dito. Feeling ko malapit na tayo sa maluwag na kalsada. O diba, sabi ko na nga ba yung feeling ko tumama. Nadadaanan ko kasi ito. Ito na yung ating exit. Dito na tayo mag-exit.
Kung kakaliwa tayo, papalayo na to sa bahay. So, kakanan tayo. Mga kamami, pasensya na po kung ang vlog ko ay naka-blurred. Sinadya ko po ito kasi para po sa privacy ng ating mga kapitbahay. So, baka kasi mapagalitan tayo, alam nyo na, bilang content creator. Char. Kailangan natin maging responsable sa mga bawat kinukunan nating lugar. Keep on watching mga kamami. Malapit na tayo sa bahay. Konting tiis na lang po at makakauwi na tayo. Samahan nyo na lang muna ako itong pagmasdan ang ating dadaanan at ito. Tignan nyo oh. Charang! Ang ganda ng view dito sa taas. So feeling ko para lang akong nasa Tanay. Tanay? Baguio? Rizal? Para ganito kasi yung view sa mga matataas na lugar sa atin, di ba? Okay, keep on watching and enjoy. One hour later. Finally, nakauwi na tayo. Nandito tayo ngayon sa aming backyard. Diretso ko ng backyard at i-update ko kayo sa aking mga tanim. So, flex ko itong aking grapes. Ayan, lumabas na uli yung mga dahon nila at meron na siyang mga bunga ng grapes. So, doon nga pala tayo nanggaling. Yung likod ng mga puno-puno na yan. Doon tayo naglakad. Alam nyo ba, excited na akong makita kung gaano karami ang magiging bunga ng aking grapes. Pero excited na natatakot dahil, 'di ba? Mapuno nga kasi dito sa aming paligid. Minsan merong dumadaan na, may napapadaan na ahas. So, kailangan talagang linisin natin yung paligid. At ito nga pala yung aking pagtataniman ng sitaw. Tinakpan ko muna kasi alam nyo ba, ginagawang CR ng mga pusa. Kaya tinakpan ko muna ng mga yan. Nagbunga na nga rin pala itong ating blueberry. Ayan. Nakapag-harvest na ako, kaya lang pa konti-konti kasi hindi nga sila sabay-sabay mahinog. Maganda sana kung sabay-sabay para marami tayong makakain. Ito na pala yung ating sitaw. Itatalim na lang natin siya sa malaking space. Sana marami tayong ma-harvest dahil maraming gustong makatikim ng ating sitaw. At ito naman ang ating sayote. Ililipat na rin natin yan. So hanggang dito lang ulit ang aking vlog mga kamami. At kung ikaw nga pala ay bago lang sa aking channel at di pa nakapag-subscribe, please subscribe!